Ano nga ba ang purpose ko sa buhay? Masaya ba ako sa ginagawa ko? Sa ginagawa ko ngayon, do I give glory to God? Do I please God? I will tell you a story about Paul. Summarize ko lang yung short story when Paul met Jesus. As we all know, Paul is one of the apostles of Jesus at isa siyang mamamatay tao, persecutor ng mga Christians at mga believers. Isang Jew, ipinanganak sa Tarsus, and when he met Jesus, his whole life changed. In Acts 22 verse 1 to 16, doon mababasa natin kung paano nagbago ang buhay ni Paul. So doon sa verse 6, magtatanghaling tapat noon, on the way na siya sa Damasco, may biglang kumislap na sobrang liwanag dahil sa sikat ng araw. So doon na niya na-encounter si Jesus Christ. Tapos bigla siyang bumagsak, natumba siya. Tapos nawalan siya ng paningin. Sabi ni Jesus, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? And then sabi ni Paul, sino po kayo, Panginoon? Sabi naman ni Jesus, ako ito, si Jesus ng Nazareth, ang iyong inuusig. Tapos hindi pa nakikita ng mga kasama ni Paul si Jesus, or hindi nila naririnig. Tapos tinanong ni Paul si Jesus, ano po yung gagawin ko, Panginoon? Sabi ni Jesus kay Paul, pumunta ka sa Damasco, pumunta ka. And then sasabihin sa'yo ng mga taga roon lahat ng itinakda sa mga dapat mong gawin. Tapos ayun na nga, umalis na si Paul, pumunta na siya sa Damasco. Tapos inalalayan na lang siya nung mga kasama niya kasi nga nabulag siya dahil sa matinding sikat ng araw na yon. Tanghaling tapat yon. At doon sa Damasco, doon nakatira si Ananias. So isa siyang tapat na sumusunod sa mga kautusan. Tapos iginagalang siya ng mga taga-Hudyong nandoon sa Damasco. Tapos nilapitan niya si Paul. Sabi ni Ananias kay Paul, makakakita kang muli. And then yun nga, nakakita uli si Paul. Tapos sinabi na ni Ananias kay Paul, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Ito pa, sabi niya, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang makita at narinig. Patotohanan sa lahat ng mga tao yung lahat ng mga narinig mo. At ngayon, ano pa yung hinihintay mo? Sabi ni Ananias kay Paul, tumayo ka na at magpabautismo at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. So generally speaking, yung priority po natin ay makikita natin sa kung anong meron tayong perspective sa buhay. Kunwari, mga bata pa tayo, ang sabi ng parents natin, sige mag-aral ka ng mabuti. And then after mo mag-aral, makakapaghanap ka ng trabaho. At kapag makapaghanap ka ng trabaho, meron kang malaking sweldo. Pag may malaking sweldo ka na, magagawa ka ng bahay, bibili ka ng kotse, and then magpapamilya ka. And then, your purpose, yun yung mga nagiging priorities mo. But that's totally okay. Okay? Kasi lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang purpose habang nandito pa tayo sa mundong ibabaw na ito. Kunwari, if doctor ka, so yun yung mission mo, yun yung purpose mo, to save lives. Kapag teacher ka naman, yung mission mo is to teach the children. Kapag pulis ka naman or sundalo ka, ano yung mission mo? Yung purpose mo is para magkaroon ng safety yung community at yung buong bansa. Para sa akin, nakadepende yung purpose natin sa buhay based sa kung ano yung perspective natin. Kaya nga diba sabi, whether you eat or you drink, do it for the glory of God. Kagaya nga dun sa nangyari sa story ni Paul. Nung una, nung hindi pa niya nakikilala si Jesus, yung perspective niya sa buhay, ayun, pumatay ng mga Christians. I-persecute sila, ikulong, pahirapan. But when he encountered Jesus, na-encounter niya ang Diyos. Doon niya nalaman kung ano yung purpose niya sa buhay. In Philippians 3 verse 7 to 9, Paul said here, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing
worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. So dito nakasaad yung sinasabi, you gain with what you lost. Ikaw, ano yung gain at loss mo sa buhay? Do you consider yourself a successful individual? At kung wala ka pa man dyan, kapag maabot mo na ang lahat ng pangarap at achievements mo sa buhay, magiging masaya ka ba? At kapag dumating na yung panahon na narating mo na ang tugatog ng tagumpay, paano mo ito magagamit for the glory of God? God bless you all.